GMA at sa isang bayan ng Cavite, may isang lalaking kinikilalang kuya ng GMA. Habang tanaw ang kanyang sipag, paano kaya siya naging kuya ng GMA at nataguyod ang kanyang siyam na magkakapatid? Matapos na yan. Andito kami ngayon sa GMA Cavite, sa Barangay Severino de las Alas para kilalanin ang ating local legend na si Kuya Jesse Nalangan. Si Kuya Jesse ay isang photographer, breadwinner ng kanyang pamilya at hardinero sa munisipyo ng GMA. Si Naomi Estropigan, samahan niyo kami para kilalanin ang kuya ng GMA na si Kuya Jesse Nalangan. Papunta sa bahay ni Kuya Jesse, kilala ito bilang isang hardinero ng kanilang munisipyo at isang Sunday photographer. Alamin natin ang kanyang kwento paano siya na-feature sa isang episode ng Wish Ko Lang Story ng GMA. Kung ba kuya ikwento sa amin kung paano ka nagsimula bilang photographer noong 1996 at kung paano ka sumama sa Burapo group ninyo? Dati diba parang nakwento mo sa amin na 10 pesos per picture lang dati. Bawat estudyante nagpapapicture sa inyo. Baka pwede mo kwentuhan. Simula ako na yan, sumasama pala ako sa Bravo. Alali pa lang niya ako. Sigurado siya po yung isang photographer dyan sa GAP2. Kasi yung nag-picture dyan pag yung mga graduation, yung mga event sa GAP2. Kakasama-sama ko sa kanya, patunay ko na marami talaga nakagala sa akin dahil marami nagpapicture sa kanya. Nung sinama ko siya minsan na mag-ID sa FBR mga araw. Kaya nung Nag-discover kayo kate. hanggang sa kasalukuyan, nagtuloy-tuloy ako kahit nag-aaral ako. Tuloy pa rin pagiging photographer. Ayun, bale, 10 piso na yung sinisingin nyo dati bawat isang picture. 10 piso, down payment nila, 5 piso. Nakwento ko sa akin, nagkaroon kayo ng Kodak na camera. Paano nyo yun napag-ipunan? Kasi di ba parang work student ka dati. Habang nag-aaral ako, nagtitinda ako, tinda ng mga saging, mga candy, at kung ano pa ng mga tinitinda ko. So, mga putumpak, walyaki. Tsaka nagtitinda. Sa mga isisul na rin. Dala-dala ko sa loob ng bag. Kasama na yung mga notebook ko rin doon. Pamamagitan ng pagsisikap ko, nabili ko lahat ng mga bagay na yun. So, parang nakwento mo sa akin, kuya, na parang nahuli ka sa pag-aaral mo. Bakit? Pwede mo ba ma-share sa amin na ano yung naging complications noon sa school mo? Na bakit 25 ka na, naging first year high school? Dahil sa dala ng barkada, naunang barkada sa akin bago ang pag-aaral. Lagi madalas nagpupunta ng ilog. Yan. Dito sa ilog Sa natin? ilog nung araw, sa pansaging. Kaya dahil sa barkada, nauna rin ang trabaho sa akin bago ang pag-aaral. Bago lang ako natuloy ito pag-aaral, nung nag-trainer ako ng volleyball sa GAP2. Talaga? At naging trainer ka nila sa soccer. Tapos napansin ng teacher, bakit daw na napapadalas ako doon, nag-aaral daw ba ako? Sabi ko, hindi, ano lang ako tutulong. Gusto mo ba mag-aaral? Sabi ko, iyo po, kasi naiiyak ako kasi matanda na ako. Edad 23, ngayon nag-grade 5 ako. Sabi niya, wala na kaya doon, basta tutulungan kita kung gusto mag-aaral. Yun, ngayong teacher ko na si Miss Abarca, nagtumulong sa akin para mapag-aaral ako. Ayun nga kuya, buti natuloy mo yung pag-aaral mo kahit medyo nahuli ka. Pero, pwede mo bang kaming kwentuhan paano, besides sa age mo, paano ka natawag na kuya or laging tatay-tatayan ng mga kaklase mo? Yun nga kasi nga, yun dahil sa ako na yung pinakambata ng mag-aaral ng GMATS, kaya naging kuya na nila ako. Alis lahat kasi ng mga estudyante ron, napapasunod ko lalo pagdating sa flag ceremony. Kaya dahil na rin sa tulong ng mga teacher, kaya rin nag-pursue ng pag-aaral. Kasi kung di nila ako pinasa, hindi na rin talaga ako magtutuloy. Kasi ilang beses na rin akong huminto ng school, 2 linggo, pero hindi pa rin nila ang pinababalik. Yes. Anong pakiramdam mo nun, kuya, nung ikaw yung mga nagsabit ng medals sa mga kaklase mong mas nakakabata sa'yo, na walang magulang na magsasabit sa medals sila? Bakit kaya ikaw yung parang napagkatiwalaan nilang Dahil nga ganun, wala yung mga magulang nila.
Ako lang kasi pinangakuya nila doon. Kasi sila naglakas ng loob na lumapit sa akin na para magsabi. Kasi wala naman sila ibang matatawag na mga kuya doon. At, ewan ko ba't mas pinili pa nila ako kaysa sa mga advisor nila. Napagkakatiwalaan ka talaga Oo. nila. Bilang isang masipag din na breadwinner, nung namatay po yung tatay ninyo, paano mo nasuportahan yung mga kapatid mo, yung nanay mo, pati mga pamangkin mo? Naging daan na rin yung pagiging photographer ko. Dahil lalo na pagdating ng mga graduation, kumikita ako sa graduation ng mga 25,000. Mga nagpapapicture sa Oo, inyo. Ano po yung nangyari sa Wish Ko Lang picture mo nung 2007? Tsaka bakit mo sinulat yung kwento mong yun para sa kanila? Dahil minsan kasi nanonood lang ako ng Wish Ko Lang. Gusto sabi ko, sana isang araw, isa rin ako sa mga mapapanood sa TV. At matulungan ng Wish Ko Lang. Kaya nga ito, dahil talagang hindi ginawa ko yung sulat malaki. O sa malaki, kung ano po yung nilalaman ng sulat, siya rin naglalaman ng mga larawan. So bakit, anong pakay nyo? Bakit gusto nyo matulungan kayo ng Wish Ko Lang? May kailangan po ba kayo? Nag-wish ako para sa mga pamangkin ko. At saka para na rin sa akin. Para mabigyan ako ng bagong camera. Para matuloy nyo yung business nyo, no? Yan, mas lalong lumakas ang kita ko, no? Mas lalong napalago ko yung binigay nila at dumami na rin mga nagtitiwala sa akin. Ang ma-advise ko lang sa kanila, sa una kasi, pag ikaw naging photographer, para ang tanga kasi pag nag-aalok ka, hindi ka nila papasinin. Isa pa, wala kang makukuha mga ibang customer. Sa simula, no? Sa simula, talagang mahirapan ka. Kasali, nagtago ka lang sa iyong unang bahagi. Yan, pitik ni Kuya Jess Lalangan sa Facebook. Yun po, supportan ko. Pantanggal Ma-advise ko lang sa mga nangangarap na magtagumpay, sipag at taga lang ang puhunan natin para makapit natin mga pangarap. Kasi kung wala tayong taga, di natin makakamit natin mga pangarap. At huwag iwasan ang huwag alisin ang pagmamahal sa kapwa kasi yun lang tutulong sa atin.